Good afternoon po sa ating lahat. At again, meron po tayong i-reviewing aklat, no? Dahil bukas po sa mga kababayan natin na mga Catholics, since I am not a Catholic, pero sa mga kababayan natin na Katoliko, pasok na raw po yung tinatawag nilang Semana Santa, no? So, anong gagawin? Bukas yata yung Ash Wednesday nila, ne? Okay. So, yun po, meron pong aklat, no? Kasi pag may kinalaman po sa mga literature ng pagka-Pilipino natin, yun po ang concern ko dito. It doesn't follow na yun ang paniniwala ko kasi I am a born again Christian. Pero when it comes to heritage ng pagka-Pilipino, concerned po ko dyan. So, ito pong aklat na ito ay aklat Katoliko. Don't get me wrong, aklat Katoliko po ito. Pero ito po ay may mga laman na nagpapakita ng kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. It doesn't follow na agree ako sa lahat ng mga nandito, pero ito po ay magandang aklat, no? Dahil ito po ay inaawit ng patula. Or should I say, patula o paawit, kako sana. So, ito po ay matagal na pong tradisyon sa Pilipinas para sa isang okasyon na kung tawagin nga po, sabi ko na nga po, Semana Santa, no? Na bukas, uumpisahan na naman po ng mga Katoliko, kababayan nating Catholics, ang Semana Santa nila. Okay? So, ito po ay Pasyong Mahal. Okay? Ito po ay aklat na napakaganda sapagkat ito po ay nagpapakita ng pagka-Pilipino po natin. Ano po? So, aklat pong ito ay bagong edisyon. Ito ay lumabas 2023. Pero may pinakabago po ngayon, 2024. I-review ko rin po yun mamayang konti. Pero ito muna pong unahin natin sapagkat ito ay 2023. At ang aklat pong ito ay sinasalamin po nito yung mga lumang edisyon ng Pasyon. Yes, yung mga lumang labas po ng Pasyon kasi ngayon very rare o mahirap na pong hanapin. So, ang aklat pong ito, minute niya yung expectation ng mga taong gusto pa rin makita yung mga lumang Pasyon. So, makikita po natin mamaya sa loob ng naturang aklat na ito. Okay. 500 taon, yan, ng Kristiyano sa Pilipinas. Aklatang Lunas 2023. Again, 2023 pa po ito. Last year pa po ito. Tingnan po natin. At yung content po nito na pasyon, ito po yung pasyon na talagang malalim na pananagalog. Tingnan yung kasaysayan niya, letter C. Kala nyo nagkamaling sulat, hindi. Letter C po talaga yan. Kasaysayan ng pasyong mahal ni Hesukristo ang Panginoon natin na sukat, si din sukat, parang sukat Paranaque gano'n, na sukat ipag-alab ng puso ng sino mang magbabasa. Magbabasa ako sana. So, yan. Pasyong mahal. Yan. Meron pong tinatawag na mga, yan. Ito po. Actually, 2021 pa po ito na kompleto, pero 2021 po nila inilabas. Siyempre, sa pangunguna pa rin ng ating Aklatang Lunas. Ito po ay dyan sa Avenida, Kanto ng Tayuman. Ito ay malapit doon sa simbahan ng Espiritu Santo. Diyan po sa may Santa Cruz. Pag nakasakay ka ng LRT, kitang-kita yan, simbahan na yan. Teka lang po, yan. So, maganda po yung papel niya, yung white na white. Talagang sinauna po yan, no? Nilathala nilang muli, so napakaganda. Sapagkat natutuwa po ako makita na yung mga luma ay binubuhay. Dahil sa pagtagal ng panahon, inahanap-hanap pa rin natin yung mga nalimbag na mga lumang libro. So, ito nakalagay, Mariano Pilapil, yung gumawa ng Pasyong Mahal. So, ito na po. Ayan. If you wish to get some information, you can pause this video in order to achieve that. Okay? So, ayan. Ang kinamangha ko po dito ay yung mga illustrations niya. At ang maganda po ito. Tingnan po natin ito. Look at this. Ito ay yung mga
dumarating ang mga pasyong mahal. Or should I say, ang mga, anong tawag dito? Mahal na araw, ne? O, nagsimula noong 2021. Ayan, Ash Wednesday noong 2021. February 17, Biyernes Santo, o Biyernes Dolores. Hindi ko po kasi kanong naintindihan to. March 26, tapos March 28, Palm Sunday, April 2, Biyernes Santo, April 2, Easter Sunday, April 4. Pare, taon-taon po yan. Nag-umpisa kako 2021. Look at this passion. Ang dami oh. Ilang taon po yan. No. At ito po ay nagtataglay ng information hanggang sa taong, masasyak kayo, 2121. 100 taon, no? 100 years na, no? Nandito po. So, ayan. Talagang mga sinalumang pasyon, no? Kaya lang yung kanya pong pagka-print, tighten na tighten yung ano niya dito. Ibig sabihin, matibay po, tsaka puting-puti po itong, anong tawag dito? Paper niya. Yan, panalangin sa Diyos. Okay. Hindi ko lang nagustuhan yung panalangin sa Diyos. Bakit naka-small d? Dapat mas malaki, hindi po ba? O, yun lang po. Pero okay na po yan. Akanta tayo. Yung, teka lang po yung aking phone nag-ano. Aha. O Diyos sa kalangitan, hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, mabait, lubhang maalam, at puno ng karunungan. Ganon. Bakit kami marunong magpasyon? Sapagkat nasanay po kami nung maliliit pa po kami. May mga pabasa po kami pumupunta. Yes. Wala naman po sa religion yan eh. Basta gusto mo maki-join, di ba? Cool. Ang tawag namin dun, cool. Mahilig lang po ako kumanta maski sa karaoke. Ayan. Video okay, mga ganyan. Ito yung sinasabi ko mga illustrations na kanilang ibinalik. Ayan. So, ang ganda po. Actually, ito sasabihin ko po ng tahasan. Ito ang pinakamagandang limbag ng pasyong mahal sa loob ng mahabang panahon. I love this. Sapagkat binalik yung mga ganyang illustrations. Ne? Ano ba yung nakalagay dito? Ang pagdalaw ni Ginoong Santa Maria kay Santa Isabel. So, ganda. Ito yung pinanganak ng Lord, oh. Ganda ng mga illustrations. That's why I'm telling you na napakaganda po nito. Ito ay 2023 pa pala nilabas, pero na-complete nila 2021. So talagang natutuwa po ako ngayon sa mga bumubuo ng Aklatang Lunas. Congratulations po, no, sa magandang work. Ayan. Ang pagdalo sa templo ng Jerusalem ni Ginoong Santa Maria at pagtalima sa utos tungkol sa paglilinis ng anak na babae na tinatawag na purifikasyon. Okay? Ang haba ng title. Nawindang ako doon. Ayan po. And this is, I love the illustration. I simply love it. Ito yata wala ito sa dating pasyon, pero maganda rin. Ganyan ko na lang yung camera ko. Maliit nga lang, mas maliit nga lang yung mga larawan, pero at least, di ba? Ayan, tingnan po ninyo. I want you to focus on the illustration. Pagkaganda-ganda. Meron pa dito. I don't want to miss anything. Ayan. Ito lumang-luma po yan. May illustration na yan. Madalas ko makita yan dati.
Anyway, it's good. Maganda. Ako nga, di ba? Oops, nawala na tayo. Yan sinasabi ko, oh. O, dito na po tayo agad. Magagawa natin, bigla siyang tuk! Ano? That's nice. It's cool. Very cool. Kailangan lagi nakaantaba yung kamay ko dahil madaling magsara itong pasyong mahal na ito. Itong printing na ito. Sabi niya, ang pakikipanayam, talagang grabing Tagalog ito, ni Moises at ni Elias sa ating Panginoong Jesucristo doon sa bundok ng Tabor. Yes. Ang bundok ng Tabor. Diyan nag-transfigurate ang Lord. Kasi binuhay si Lazaro. Ang ganda ng illustration. Pero I don't think this is the original one from the old books. Na Passion. Anyway, maganda ang ganda ng anong tawag dito? Papel niya. Mai-enjoy niya yung papel niya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung pagka-print ng tignan nyo na. Malalim na Tagalog. Tignan nyo ha. At kung siya'y patayin na nasa krus ipariripa, susugatan kapag daka, yaong tagiliran niya ng sinturyon na masigla. Kung malibing ng totoo ang bangkay ni Jesucristo, sa takot ng mga lilo, yaong mahal na sepulkro, babantayan ng soldado, ngunit agad mabubuhay paghusto ng 3 araw at paglabas na sa hukay. Pawang mga lulunasan ang soldadong nagbabantay. Yo, try lang naman. Ito Martes Santo, itong kinuha isa-isang pelikula yan. Mapados ko sa YouTube, ang dami yan. Last Supper, ang paghapon ng Panginoon Kristo, 10 ng kanyang mga apostoles. I love this. Ito yung hinugasan yung mga paan ng apostoles, ne? Yung nanalangin siya. Ang pananalangin ni Jesucristo ang Panginoon natin sa huerto ng Getsemani. So, yan dinakip na ang Lord, oh. Okay. Medyo I'm really having a hard time dahil mahirap pong ibukas, ano po. Pasensya na po. Yan. Look at the illustration. It's superb.
at lubhang napaka ganda ng mga detalye. Ano po? Tignan nyo mabuti, oh. Ito nung pinuputungan ng korona ng tinikang Panginoong Hesukristo. I love this illustration. Ito nasa original po talaga ito na Pasyong Mahal. Kaya lang mas madilim dito yung yung mga dating labas na illustration niya. Malaman po itong Pasyong Mahal na ito, itong edition na ito. Ang daming informations po. At very nostalgic dahil pinapakita po nito yung mga lumang edisyon ng Pasyong Mahal na same pictures pero nakalagay sa isang mas magandang papel. Ayaw niyo ba yun? Mas maganda, di ba? Mas nakakatuwa. Ang paghihinaw ni Pilato ng kamay. Sabi niya, wala siyang kinalaman, di ba? Ang pagyakap ng ating Panginoong Hesukristo sa mahal na Santa Cruz. Parang Santa Cruz, Maynila, di ba? Yan, nasubasub si Lord, oh. Very cool, ha? Ang paghalili at pagtuwang ni Simon Sireneo. Kung meron kayong handbook of prayers, makikita nyo, ito po yung illustration na ginamit dun sa Stations of the Cross, sa prayer book na yan. Handbook of prayers. Ang paghuhubad ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo, Senyor Despojado, Estasyong ika-10. Magpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Maingay sa labas. Ang pagbabangon ng kamahal-mahalang Santa Cruz, La Exaltación de la Santísima Cruz. Ang pagdating ng mahal na birhen kasama ang mga babae na mula sa Galilea, Estasyong 12. Wow. That's nice. May mga bagong illustration silang ginamit. Maganda rin naman. Pero for me, mas maganda yung mga sa original na Pasyon. Yun ang opinion ko. Ang paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo, ang Santo Entierro, Santo Sepulcro ng Mahal na Senyor, Estasyong 14. Parang isinama yung Stations of the Cross, di ba? Sa mga Catholics, may ganun sila. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Resurrexit Tertia de Secundum Scripturas. Ang pagdalaw ng tatlong Maria, Maria Magdalena, Maria Salome, Maria Jacobe, Cleophas, sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtatanong ni Maria Magdalena sa ating Panginoong Hesukristo na ang akala ay isang hortelano, yung napagkamalan siyang gardener, no? Nabuhay na po siya dyan. Ang pagpapadama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga sugat kay Apostol Santo Tomas. Ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo nang maganap na ang 40 araw, ikalawang misteryo ng luwalhati. Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga apostoles, Fiesta de Pentecostes, ikilamampung araw, 50 days. So, sa kabuuan, napakaganda ng Pasyong Mahal na ito. Ang laki ng pagkakahawig dun sa edisyon ng Pasyong Mahal noong 1950s, no? Ayan.
So ito po ay highly recommended ko na sa mga Katoliko dyan na bilhin po ninyo, no? Ito po ay nagkakahalaga ng iba't iba pong halaga sa Shopee. Ito pong isang ito ay nasa 125 pesos. So hindi ako nagkakamali. Meron din 200. Depende. Kasi maganda po ang papel nito. Kaya ito siguro medyo mahal ng konti ito. Pero maganda po ito. So kung Catholic po kayo, maski hindi po Katoliko, no? Ito po ay magandang basahin dahil tumutukoy po ito sa Panginoong Hesukristo po natin. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, kayo po ay malugod kong inaanyahan. Mag-subscribe na po kayo dito sa Nostalgia Throwback at iba pa. Dito po, ang bidang-bida po dito, unang-una si Jesus Christ, syempre. Tapos pangalawa, syempre, yung mga tulad po nito, mga lumang mga alaala sa nakaraan, na ito, lalo na po ito, literature natin to sa nakaraan, na binubuhay nila yung mga dating mga larawan. Tulad po itong cover na ito, isa po ito sa mga original cover. I think, ito po ang cover ng Passion 1930s. Taong 1930s, ganito po ang cover ng Pasyong Mahal. So, good to see. Again, na ganito ulit. Ano po ang yung 2024. So, again, thank you very much sa panonood nyo. And i-share nyo itong video ito para marami pong mga may edad ang matuwa at baka magpabili rin sila ng Pasyong Mahal na ito. Thank you, and Jesus truly loves us all. Salamat po.